Ngayon, mga kababayan, ito yung sunod. Ano yan, Kent, yung sunod? Ito na, mga kababayan. Sara Duterte at Manscarpio. Nako, ano yan, Kent? Mga kababayan, akala ko, mga kababayan, na si Bato de la Rosa lang ang merong undeclared armas or firearms o armas. Mga kababayan, sabi ni Terry Ridon, sabi ni Terry Ridon, mga kababayan, meron daw di umanong mga armas si Sara Duterte at si Manscarpio na hindi diniklara. Tangina, armas. So, ibig sabihin, kung may armas si Sara na hindi diniklara, so totoo nga ang sinabi nung testigo na hawak ni Risa Hontiveros na may bitbit si Sarang armas galing kay Kibuloy. So, ibig sabihin, totoo. Yung tumanggap si Sara ng bagbag na armas doon sa bahay ni Kibuloy. Nako, mga kababayan, makunik na tayo nito. Naalala nyo, mga kababayan, si alias Rene? Hindi yung Rene na basketball na nalunod, Si alias Rene, ang sabi niya, nakita ko po si Vice President Sara pumunta doon sa bahay ni Kebs. Oo. May bitbit siyang bagbag na armas. Nako, ito ha. Nako, ginuo po, tabang. Ito na, nako, magkabistuhan na to. Diyos mio Marimar. Nako, saan na ba to si Kuan? Ito, mga kababayan, ha. Iparinig ko lang sa inyo, hindi ko masyado ipakita kasi... handa po yung prosecution to proceed to trial. So, lahat po ng Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your... handa po yung prosecution. Mayroon pong mga pag-aaring mga armas. Ang mag-asawang Duterte Carpio na nakalista po sa PNP Firearms Division. Nako! Na hindi po inlista sa Statements of Assets and Liability Net Worth documents ng ating pong pangalawang Pangulo. Hala! Sa kahit anong taon. 52 daw yan. Hanggang 2025. 52 ka armas. Lista. Nalinabas lang po ngayong pong linggo. Hindi ba babasa... Ako pa naman gusto kong bumili ng armas. Naku, gusto ko yung bang, bang, bang. Tapos pag may kapitbahay akong buwang, patay lahat ng kapitbahay kong DDS. Huwag niyong pangarapin, ha. Mga kababayan, bibili talaga ako ng Armalite. O, pag may kapitbahay akong DDS, ubo silang lahat. Naalala niyo yung bata, tinanong ng nanay, anong tunog? Ano ito? Yung, anong tunog ng armas? Sabi niya, Itong armas ang pagmamayari umano nila Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. 52? Sinasabing milyong-milyong piso ang halaga umano ng mga rifle, shotgun, revolver at pistol na ito. Gayunman hindi umano nakadeklara ang mga baril na ito sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENS ni VP Duterte ayon kay House Prosecution Panel Member at Bicol Cerro Park Representative Terry Ridon. Kaya naman kabilang sa mga testigong nais ipatawag ng House Prosecution Panel kaugnay nito ay ang mga kinatawan ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office, arms dealer o nagbenta ng mga armas na ito sa mag-asawang Duterte at valuation expert. Pinakabagong ebidensya at testigo ito ng House Prosecution Team na kabilang sa isinumiting pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violation. Kinalaman ng isa pang House Prosecution Panel member na nasa 57 ang bilang ng kanilang mga testigo laban kay VP Duterte. Naku, biruin nyo 57 ka mga nabigyan ng confidential fund. Handang tumistigo. Wa na si Sara, wa na gyud na. Mao gina akong giingon na, day. Kung ako ni mo, day, mo adto na jud kang Netherlands, mag-apply na jud ka dito ka asylum ni Harry Roque, day. Wa na jud na, day. Lahat ng tumanggap, day, 52, day, nakatanggap ng confidential fund mo, day, kay handang tumistigo, day. Baka si Mary Grace Piatos, dadalo na. Wa na, day. O, tapos na, pakay 52 ka armas, day. Na! Ginoo ko. 57 ka beneficiary ng confidential fund, handang tumistigo. Tapos may 52 ka armas, hindi diniklara. Patay na.
Ang marami sa mga ito ay para sa articles na hindi umano maipaliwanag na yaman at maling paggamit ng confidential funds. Ma! Gayunman, hindi na nangahulugang ipepresenta ang lahat ng mga testigong ito sa paglilitis. Hala ka! Hindi naman ibig sabihin na porque nakalagay ka dyan o ipepresenta ka na. So, mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang. Samantala, tinawag namang nakakatawa ni Representative Redon ang panawagan ng defense team na alisin ang ilan sa mga ebidensya ng House prosecution laban sa respondent na si VP Duterte. Nako! Ito umano ang nakasaad sa pre-trial brief ng kampo ng Pangalawang Pangulo. Kabilang na dito ang ulat ng Anti-Money Laundering Council Amla na. sa bilyong pisong halaga ng covered at suspicious transactions na iniuugnay sa bank accounts ni Vice President Duterte. Biruin nyo, Sara Duterte Carpio, number of CTR, 313. Sa kanyang asawa, 317. Total vote, 630. Labas-pasok na pera. Number of labas, 300 plus 17 kay Sara, 16 kay Carpio. Total amount involved, 3 billion kay Sara, 2 billion kay Carpio. Total lahat is 6.7 billion. Amount inflow, pamasok kay Sara, 1.8 billion. Pumasok kay Mans Carpio, 2.5 billion. In total of 4.4 billion sa kanilang dalawa. Pasok pa lang yun pasok. Yung lumabas, 1.2 billion. Kay Carpio, 300 million lang. Ang pumasok na pera sa kanila ay 3.7 billion kay Sara. Kay Carpio, 2.9 billion. Ang nilabas kay Sara, 1.8. So, ibig sabihin may natira pa siyang 1.1 billion plus. Kay Carpio naman, may pumasok na 2 billion. May nilabas na 300 million. So, ibig sabihin may 2.6 billion silang tira. 2.6 billion na pera nila, dalawa. Tama nga ang sabi ni Trillanes. 2.6 billion ang pera ni Mans Carpio at ni Sara. Sabi ni Trillanes yan na hindi galing sa akin. Kasi total nyo, involved, 3 billion plus 2 billion equals 6.7 billion. Ang nilabas ay 1 billion lang kay Sara, 300 million lang kay Mans Carpio. So ang total, 1.5 billion lang ang nilabas sa 4.2 billion. So ibig sabihin meron silang 2 billion, no? Ipagsama na yung sa kanila 2.6. So undetermined inflow and outflow transaction 791 million. Kulang-kulang 1 billion. Kita nyo yan? 'Di ba? They want the evidence to be basically constrained only to what had been submitted in the original impeachment complaints. Nako. Ito po, nakakatawa yun. Kasi, ang totoo naman nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, Tita nothing Gawi, prevents anyone from actually submitting Mama Jordan. evidence, new information up until the pre-trial proceedings. And more importantly, nothing prevents any party. Ito, pakinggan natin to si Cara David. Dagdag sa mga ebidensyang ihaharap ng impeachment prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte ang mga armas niya at ng kanyang mister na hindi umano idineklara sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALED. Nakatutok si Jonathan Andal. 52 armas na milyong-milyong piso ang halaga tulad ng Patay. shotgun, rifle, revolver at pistol ang pag-aari umano ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na hindi idineklara sa kanilang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2007 hanggang 2025. Ito ang bagong ebidensyang natisod umano. Mga kababayan, sa mga nagtanong, paano nalaman ni Redon yan? Ganito kasi yan, mga kababayan. Hindi ko sure, baka ang iniimbestigahan ni Redon ay yung mga inilabas na pera sa bangko. Yung mga pera nila Sara na inilabas nila na pinambayad dyan sa armas, masusundan yan eh. Yung mga outflow sa bank, doon mo masusundan yan.
Malay natin, via bank transfer. Diba? So, masusundan nga naman. Maliban dun sa cash na ipinambili. Pero kung via bank payment, matitrace. Kasi may mga nagtatanong, bakit nila nalalaman? Under investigation siya eh. Kaya maiimbestigahan talaga. House prosecution team na ibabala rin nila para idiin si Duterte sa impeachment trial. Si dating Chief Justice Renato Corona ay na-convict on the basis of non-disclosure of properties sa kanya ko pong SALN. Madidil mo talaga yung pangalang Pangulo dito kasi hindi mo niya linista sa kanya pong SALN. Hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas Nako. from 2007 up until 2025. Kukunin naman ng testigo ang mga nagbenta umano ng armas sa mag-asawang Duterte Carpio at ang PNP Firearms and Explosives Office. Ayon kay Ridon, dapat nasa line item na personal property ang mga armas na ito. Paano kung sabihin ng depensa na nasa others na line item ito sa SALN? I think looking at the others line item Wala. for 2019 Hindi to niya date, nakita. tingin ko hindi mo sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. We will look at the valuation expert whether Paano nila masasabi na sa ibang line item ng SALN, 2019 hanggang 2024? Wala nga idineklara si Sara doon, blanco nga. Diba, 2019 niya hanggang 2024, wala siyang dineklara na pera, pero mayroon palang mga pumasok na 70 million, 7 million, 60 million, 50 million, diba, doon sa AMLAC, pero doon sa SALN ni Sara, wala. Oh. Sige nga, sa AMLAC may mga pumapasok, pero sa SALN walang sinulat si Sara. 'Di ba? Oh. So paano nila ipapalusot sa ibang line item? Oh, 'di ba? Yan lang eh. Simple. pasok po yun doon sa others. Isinama na umano ng prosekusyon ang ebidensyang ito sa ipinasa nilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Karamihan sa Ma'am Nida, pagkalinawan. magsasalita tungkol sa confidential funds. Nagsigurado na kami. Bawal ang surprise witness. Kung hindi mo yun namarkahan, hindi mo nasamang pangalan, wala kang reservation, no? They will not be allowed to be presented during the trial. Hindi naman ibig sabihin na porque nakalagay ka dyan ay ipipresenta ka na. So, mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang. Tama. So, umano si dating Senator Antonio Trillanes IV sa kanilang high-profile witness. May mga Madriaga. personal witness din umano mula sa Office of the Vice President at DepEd at mga testigo kapareho sa ihaharap din ng defense team batay sa pre-trial briefing ng huli. Hala. Nakatawa naman anya si Ridol sa hiling ng defense team sa Senate Impeachment Court na huwag isama sa pagliliti sa mga ebidensyang hindi naman kasama sa original na impeachment complaints. Hala. Gaya ng AMLAC report sa bank records ng mag-asawang Duterte Carpio. Nakakatawa yun. Bakit hindi isasama? Under investigation nga siya. So hindi daw kasali kasi ang AMLAC. Bakit? Lahat na yan eh. Lahat-lahat na yan. Ganito yan example ko sa inyo. Ito sa totoo lang, hindi ako abogado, pero sa dami-dami pong napanood ko sa balita, ganito po yan. Naalala nyo, kay Martin Romualdez, anong issue sa kanya? Flood control. Bakit pinapraise yung account? Example ko lang flood control lang issue ni Martin Romualdez. Bakit buong account niya naka-praise lahat? Pati mga negosyo at ari-arian. Sige nga. So kay Sara, hindi pwede isali yung AMLAC. Di ba kayo nagtaka? Kay Martin Romualdez, ang issue niya, flood control. Tumanggap siya ng pera sa flood control. Pero lahat niyang ari-arian niya, naka-praise pati mga bank account. So kay Sara, hindi isali yung AMLAC. Kasi hindi kasali sa reklamo. Ano yun? Ano yun? Di ba? So exempted na pala. Pero yung ibang inakusahan, naka-praise lahat. Kay Sara, exempted yung sa AMLAC. Ano yun? Hindi ganun. Hindi ganun yun. Walang ganun, Mars. Kasi, ang totoo naman, nothing prevent. Nothing prevent. Ano siya, anak ng Diyos? Yung nagpakilala nga ng anak ng Diyos, nakulong. Diba? Mga kababayan, yung nagpakilala nga ng anak ng Diyos, nakulong.
Tapos siya, na hindi naman siya anak ng Diyos, hindi isali yung AMLA. Ano yun? Kwento niyo sa pagong. Yung nagpakilala nga ng Diyos na nakipag-away kay Lucifer, nakulong eh. Yung kayang magpahinto ng lindol, nakulong eh. Ano siya, anak ng Diyos? The House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pre-trial proceedings. Wala pang tugon. Yun ang sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan, kung pwede ba maghabol ng mga evidence. Depende daw yan sa Senate President. Kung ang Senate President okay, hindi tututol, masali. Pero kung ang Senate President hindi papayag, hindi masasali. Yung kay Redon. Ganun lang kasimple. Nasa Senate President na yan eh. Sorry, hindi si Alan. Si Win Gatchalian ang Senate President. Kaya nga kailangan talaga ni Alan maging SP. Di ba? Alam niyo na, mga kababayan.